beloved Boss Mike Cervera. Si Pangulo. Oh, eto, tingnan nyo kung paano kayo niloloko, ha? Oh, ganito sila manloko, etong mga vlogger na mga sinauna. Ha? Ito yung mga vlogger na sinauna na mga nanloko sa isipan ninyo. Ito sila Banat Bay. 10 ng mga kasama niya. Ha? Paliwanag ko sa inyo. Lahat po ng mga sinabi nito ay pabor lahat kay Digonyo. Example na lang ng panloloko sa inyo ng mga to. Ha? Panloloko, panoorin ninyo. Example ng panloloko sa inyo. Dahil ganyan yung mga mga lakad ng mga yan. Lutuin ang mga isipan ninyo kasi sila lang ang mga nagsasalita noon. Sila lang ho nagsasalita noon eh. Walang katulad ko noon. Walang Coach Jared, walang Takero, walang Biyahe ni Koy, walang Munting Tinig, walang Chris Ulo, walang Direk Freddy, walang Attorney Claire. Lahat, mga yan, wala. Di po ba? So, sino lang ang napapanood ng tao? Sila. Sino ho ang pinaniniwalaan ng tao? Kung sino lang ho yung napapanood nila. Ganun lang ho yan, kasimple. Unawain nyo maigi. Kung sino lang ho yung napapanood nila, yun lang yung pinaniniwalaan ng mga tao. Tama ba? Oh, eto na. Pasok. Oh. Kung paano man loko ito, tandaan nyo to. Kinausap na si Pangulong Duterte Oh. ng mga military officer active and retired Oh. na gusto na daw nilang Oh. bumitaw. Kita nyo, mga kababayan? Ito yung pinapakalat nilang propaganda na bibitaw na raw ho yung mga active na mga pulis at militar para sumama na daw kay Digong. Kita nyo, mga kababayan, pinaniwalaan ng mga gunggong. Tapos ano nangyari? Fake news! Oh, sino daw? Sino daw ang source ni Banat Bay? Sige nga, sino? Sa gobyerno. Saan ko po ba nakuha yun? Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Oh, malamang. Invento nyo lang yan. Kung hindi mo invento yan, kanino galing yan? Sige? Oh. Eto, panoorin nyo ito. Mismong si Panelo ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap kay Pangulong Duterte. Patay tayo dyan. Si Panelo ang source niya. Kita nyo? Ang source nila, sila-sila. Paano nyo pinaniwalaan to? Kung ang source nila, sila-sila. Diba? Oh, sasabihin ni Banay, tama, sino mali. Putik na yan. Mga kababayan, napakaliwanag. Ha? Sila-sila lang ang nag-uusap. Siyempre, yun ang sasabihin nila. Ha? O ganito, propaganda natin. Banat Bay, ikaw na maglabas. Eh si Maharlika na lang, fake news yan. Hindi, wala nang kredibilidad. Ikaw naniniwala pa sa yung mga uto-uto. Oh, diba? Oh, sige, ilabas mo. Sabihin mo sa akin galing. Oh, bakit? May kredibilidad ba si Panelo? Pakisagot nga kung may kredibilidad si Panelo. Kasi yun yung source niya. Sino si Panelo? Sila-sila. Galing ba sa labas? Galing ba sa media? Hindi. Galing sa kanila mismo. Yan, ganyan kayo niloloko nito. Kaya niluto yung mga utak nyo ng puro kasinungalingan. Kaya ang inyong pinaniniwalaan, ayan ang resulta. Yung pinaniwalaan nyo sa kanila, ang naging resulta, kayo'y naging mga tanga. Masakit sabihin yan, pero yan ang katotohanan. Mga gunggong kayo. Kaya, Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami nang lumapit sa kanya. si Presidente daw yung pumipigil sa military, halos magmakaawa na sila. Kita nyo, si Presidente nga ang pumipigil sa mga military, ayaw ng coup. Pero ilang beses, sinabi ni Digong na yung mga militar dyan, ay dapat kumilos na kayo. Kita. Grabe kasi nungalingan to, mga kababayan. Tapos pinaniniwalaan pa rin to. Diba? Si Digong mismo, ano sabi niya? Mga military, dapat kumilos na kayo. Yung mga naman nila, yung mga alipores,
wala kayong utang na loob, tinaas ang sweldo nyo. Parang galing naman sa sariling bulsa ni Digong, yung pagtaas ng sweldo nila. Di ba sa atin yun? Sa ating mga Pilipino, sa ating mga Pilipinong nagbabayad ng buwis, nanggagaling yung pagtaas, yung dagdag na sweldo, nino, ng mga pulis at ng mga sundalo. Kaya ang katapatan ng mga sundalo sa ating mga mamamayang Pilipino, hindi kay Digong, hindi rin kay Pangulo, tayong mga Pilipino ang pinoprotektahan ng mga sundalo at pulis. Pera natin yan, hindi nila pera yan. Mga tanga, mga bobo, mga mangmang. Ayoko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. O, kita nyo? Galing kay Panelo. Bakit? O, tinatakot na ho kasi yung mga taong bayan. Gusto nilang palabasin na wala nang silbi si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na yan. Wala nang silbi si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya iti-take over na ng mga pulis at sundalo yan. Ganun ho yung propaganda. Propaganda ho yan. Ano na nangyari? Sige nga, ano na nangyari? Sige nga. Ano nangyari? Nagkatotoo ba? Hindi ho nagkatotoo. Bakit? Kasi nga ho, niloloko kayo. Nililin lang kayo, inuuto kayo dahil alam ng mga to, mga mangmang at mga nuknukang kayo ng tanga. Diba? O, maawa pa kayo kay Digong. Sige nga. Awa. O, diba? Awa. O, hindi na. Hallelujah. Purihin si Santo Diguño. Ganon? Ha? Purihin si Santo Diguño. Si Marcoleta naman, gawin nating bayani, ipalit kay Jose Rizal. Anak ng pating. Si Sara naman, gawin nating bayani, ipalit kay Ninoy. Utik na yan, namimili na sila kung kaninong ikukumpara si Digong. Wala ho, mga kababayan. Hanggat ho nananatili kayo sa paniniwala sa mga to, tandaan nyo mga kababayan, mananatili kayo habang nabubuhay sa mundo. Mga mangmang at mga bobo kayo. Di ba? Mga kababayan? O, nasan na yung mga bobo, Boss Mike? Ayun. Oo. Nasan na yung mga bobo? Eto na. Pasok. Bakit bigla sila nagkumpul-kumpul? I'm sorry, kasi nagkaroon lang pala ng instruction ng authorities dito na wag na magstay doon mismo sa tapat ng penitentiary. Kaya nakita natin na sila dinadala doon sa mas tabi ng kaunti. So, kita nyo, tinaboy na sila. Tinaboy na yung mga tanga. Tinataboy na kayo para kayong asong tinataboy na dyan sa Netherlands. Hindi pa kayo makahalata. Kulang na lang sabihin nila, itong mga Pilipinong nandito ay mga nuknukan ng tanga, nuknukan ng mangmang. Di ba? Nakakahiya. Kinakahiya namin. Nasabihan kayo ng ganyan. Pero yun ang totoo eh. Masakit man, pero yun totoo talaga. Ang tatanga nyo. So yun yung kaguluhan. Hindi man kaguluhan, yung naging pagtitipon doon. Usually kasi ay pinapayagan ka naman sila mag-roam around, pati ang media. So kami ay nilagay lamang dito. So no big deal, mga kapatid. Wala masyadong cause of concern. We're here waiting for the lead counsel ni former President Rodrigo Duterte and si Attorney Nick Kaufman, dahil kailangan namin magtanong sa kanya ng mga legal strategy na medyo napag-usapan na nga doon sa meet and greet kahapon with Vice President Sara Duterte. So we want to know more, lalo na at over the weekend nagsabi na nga ICC, nagbigay sila ng deadline, April 4 and April 11, doon sa mga
sa PROSEC at saka sa defense para paghandaan na yung trial sa September. Pero hindi lang yun. It's Sa September pa raw yung trial. Antayin natin. para about submission ng mga ebidensya at saka ng mga names ng mga witnesses para maprotektahan na yung mga witnesses ngayon pa lang. Nako, poprotektahan yung mga witnesses. Nako. Kasi Chiki. Pero Jovi, paki-describe naman yung hindi namin nakita yung mga supporters. So hanggang ngayon marami. Teka Yung lang. nandyan pa rin. Oo, yung tanong Oo. pa natin kanina, Kita gaano nyo, pero kalaki ang ayun crowd sila. na yan? Medyo maliit, Nako, maliit. Konti lang pala. Ninanakaw lang nila ng mga video ng iba. Magnanakaw sila ng video kung saan-saan tapos sasabihin nila nasa Netherlands. Sanay na kami dyan, nakukunti lang yung mga yan. nandito sila. Ito kasi yung penitentiary. Oo. Okay. So, medyo pinapunta sila sa banda doon. Tinaboy na, parang mga aso na. Tinaboy na ho, mga kababayan. Hoy, usog kayo doon kayo. Siguro I can count ng mga more than 30 sila dyan. 30 na naman. 30 rallyhista para kay Duterte. Ha? Kita nyo mga kababayan, mahilig talaga sa 30. Kaya Duterte. Kita nyo? 30? Di ba kayo nahiya? Gusto nyo mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa 30? 30! Ay, nako, nakakahiya. Pagkadating ako dyan, kundi lang bawal mga kababayan, mag-uorganisa ako dyan. Sigurado mga kababayan, sa fans ko pa lang, libo-libo na yan. Mga kababayan? Oo, pag ako dumating dyan, kung pwede lang ako mag-organisa. Sa fans ko pa lang, mga kababayan, sa fans ko pa lang, libo-libo na. Kita nyo, kung anong sinabi ngayon ni Digong, 30 lang yung taga-suporta. Talay. Mga kapatid na nagpunta ngayon dito. Pero siguro sila yung mga hindi muna umalis after. Sila hindi. Sila yung mga tanga. Sila yung mga mangmang kuya. 30! 30! Uy! Sara, 30! Nakakaloka. Walang iya, 30 lang pala. 30 lang kayo dyan. 30. Nung meet and greet kahapon. Kaya more of hindi naman nagre-restrict, kundi gusto nila maayos lang. Hindi from Paris traveling papunta rito over the weekend. Tapos marami ako nakausap mga taga-Brussels, yung mga galing here yesterday talaga. At kung ang trip mo naman around here ay mga 4 hours or 5 hours lang, tapos nakaupo ka lang sa train, sabi nila wala yung sak nila just to parang maka-attend ng event kahapon. Actually, because parang may Friday, so baka hindi pa siya talaga parang weekend na week sa war on drugs ni Duterte. Na yung bayan na Europe at pati yung iba pong mga anti sa war on drugs ni Duterte ay nagpaplano rin ng surprise yung nasabi nila. Lagi naman ganun eh. Lagi na lang may pa-surprise sila. Susugod kami sa Malacanang. Magpi-people power na kami. Susugod kami, magmamarcha kami. Puro ganun mga kababayan. 3 taon na natin inaantay yan. Puro people power yung mga sinasabi. Wala namang people. Walang people. Oo, meron. Amoy. Yun ang totoo dyan mga kababayan. Merong amoy at may asim na yung mga yan. Ibang asim yung tinutukoy ko Ibang asim. Yung asim nyo. Ibang asim yung asim nila. Grabing asim yun. Hindi nyo matitiis. Kapag nakasabay nyo sa train, pag tinaas yung kamay, nako! Magiging model kayo ng Dato Puti. Dato Puti! Yung aking sponsor. Dato Puti, thank you naman sa box ng mga Dato Puting dumating. Kita nyo? Dami kong sponsor, Dato Puti. Mukasim talaga. Mukasim pag naamoy nyo, mga kilikili ng mga yan. So mga kababayan, nako, ang haba na ng oras natin, napakarami ko pa naman topic. Hindi ko na uubos yung mga topic na
na pinatatapik sa akin ng admin ko. Mga kababayan, ano? Sayang. Oo. So, mga kababayan, hanggang dito na lamang. At maraming salamat po sa inyo. So, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe din sa ating channel, mga kababayan, huwag nyo na ipagkakait yan. Maraming salamat po. At syempre, ako po ang inyong vlogger. Wala ho akong kakwenta-kwenta, ako na nagsasabi. Pero minamahal ho ng tao ito sa personal man o sa social media. Mahal ho ng tao si Mike Cervera. Muli, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.